At Nay Marilyn, pwede ba kitang makausap? May tanong lang ako. Sign language lang, Nay. Ah, ganun. Pero dati naman, nung hindi pa siya nandito sa sitwasyon na to, maayos naman yung pandinig niya. Pandinig niya. Ah, mula lang nung mangyari talaga yun. Kaya nga, nasasabi ko na nawawala sa sarili. Kasi talaga, Tatay Arnold, kung araw-araw ganyan ang sitwasyon ni Ate Marilyn, minsan hindi kumakain, tapos araw-araw umiiyak, ibig sabihin andun pa din yung sakit sa loob ng 6 na taon, andun pa din, hindi nabawasan. Talagang hindi maganda sa health niya yung mangyayari, ano. So yung baby na to, andyan lang palagi sa tabi niya, nakikita yung nanay niya na palaging umiiyak, hindi kumakain. Hindi nagpapawid, andun siya. Yung baby niya. Diyos ko, sa totoo lang mga kanay-nays, Kalinga partners, sa nakikita ko, hindi rin magiging maganda ang epekto dito kay baby. Anong pangalan ng bata? Kathleen po, Nay. Sa tingin ko, hindi kasi naiyak ako mga kanay-nays. Sa tingin ko kasi hindi rin healthy para kay Kathleen. Kathleen? Opo, Nay. Yung araw-araw na kalalakihan niya, na ganyan yung nakikita niya araw-araw sa mama niya, palaging umiiyak, kahit anong ginagawa umiiyak, tapos hindi kumakain. Sa tingin ko talaga hindi siya para kay Kathleen. Araw-araw kailangan talaga kumain siya para hindi siya matuluyan. Kawa talaga, Nay. Nagpapawid siya doon, kala Margie, tagpiso. Isa para lang makatawid gutom. Morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor. Kalinga partners mga kaibigan sa Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang pumalalay. Joey the Great at kanyang kasama, kasama sila at Nakanoyanski TV, Nelson TV, officially Mitch TV. Good morning mga kanainis, Kalinga partners. Andito tayo ngayon sa sitio Kawayan, Barangay Kababtuan. Tulad ng dati, pag wala ang team, habang wala pa ang team, si Pimpim ang kasama ko sa aking mga misyon. At syempre, ang nanay ng buong barangay, kasama din natin. Kasi kaya tayo andito dahil mayroon na naman siyang inilapit sa atin na kailangan daw mabisita, kaya andito tayo ngayon. Nakakaawa talaga, Nay. Di bali na lang ako, Nay. Kaya ko. Hindi, ito. Sinuntok ako gabi. Opo. Ganyan yun. Galing yan. Hello, Ate Marlene. Hello, baby. Andito na tayo mga kanay-nays. Andito Tingnan mo, na. Ana, yung bahay niya palibot, Nay. Okay. Opo, Korea. Yan di po ang kapatid niya na laging nakaalalay sa kanya. Good morning po, Nay. Hindi mahirap ang pandinig niyan. Ha? Mahirap ang pandinig. Mga kaninays, may problema na pala si nanay sa hearing. Nay, tingnan mo yung Anong pangalan ni nanay? Marilyn. Marilyn Asibutsi po. Asibutsi. Opo. Arsi or Asi? Asi. Nay Marilyn Asibutsi. Ikaw po, kuya, good morning. Ikaw, kapatid ka po ni nanay Marilyn? Opo. So dito ka din po nakatira. Buti na lang, at least may kasama si nanay Marilyn. Ano? Hindi nga po ako minsan nakakapagtrabaho. Nasa munisipyo po ako pero wala na. Si siyang naragang. Bakit ano po nangyari kay nanay Marilyn? Ano kasi iniwan ng asawa niya. Tapos? Ayun, saka iisip. Yun yung nag-iepekto mula nung iniwan siya. Opo. So halos hindi na siya nakakausap. Pagka nakakausap yan pero may oras na hindi. So may time na hindi talaga siya
nakakausap. Para maayos Okay. kainom ng gamot, pagkain. Kagabi kumain pero ngayon kumain kunti lang. So araw-araw hindi siya kumakain araw-araw. Ibig Hindi naman sabihin. sa araw-araw. Mayroon araw din hindi kumakain. Nakahawa nga dyan ako sa yun, yung pamangkin ko. Minsan hindi rin pinapakain. Ilan anak niya? 3 yan pero andun sa asawa yung 2. Ito yung pinakamaliit. Opo. Ayan mga kanainays, gumagawa si Nanay Marilyn ng walis tingting. Andyan lang sa tabi yung anak niya. Pero habang ginagawa niya yan, umiiyak siya ng umiiyak mga kanainays. Ilang taon nang nangyari yon yung iwan siya ng asawa niya? Matagal, mga 6 na taon na siguro yun. 6 na taon? Ay, may asawa na yung lalaki. So sa 6 na taon, ganyan lang si Nanay Marilyn? Oo, ganun. Nanay Marilyn, good morning po. Morning ko, no? Ay, ate! Good morning daw, sabi nanay. Good morning! Aga! Oh, sabi ko sa nanay. Ano? Pwede ka bang makausap, ate? Nawawala sa sarili kasi. Nay, yeah, Yun na ang problema mga kanainays kasi sabi ni kuya, sino mas matanda sa inyo kuya? Ikaw? Okay. Ang pagkakasabi po ni kuya is hindi daw talaga na makausap si Nanay Marilyn mula nung iwan siya ng asawa niya at ng asawa na pala ng iba. Yan na po yung ano ni Nanay Marilyn araw-araw sa loob ng 6 na taon. Mga kanainays, mga kalinga partners, sa totoo lang, mula nang pumasok ako sa pagcha-charity, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Ilang taon na to si baby? pero ako nakato. Mga 2. Ito yung bunso. Opo. Ayun na si Bader, at least. Ikaw ko nakisikat na. Sa totoo lang, umiiyak si Nanay Marilyn. Nakikita ko sa mukha ni Nanay Marilyn, ang bigat talaga ng dinadala niya, ayaw lang niya magsalita. At pati pandinig ni Nanay Marilyn, may problema. Sabi ko sa'yo. Ang ganda ni baby, oh. Ganda talaga. Yung mga anak ng 2 lalaki, mga gwapo. Pero syempre hindi natin pwedeng pilitin na magsalita si Nanay Marilyn. Pero ramdam ko, bilang nanay at asawa, ramdam ko yung nasa loob niya. Tignan mo ano yung bahay nila. Oh. Nararamdaman ko yung sakit na Bahay nila. Oh. nasa loob niya. Umiiyak siya mga kanainays. Galing partners. Tignan mo na yung bahay nila, butas-butas. Tingnan muna natin yung bahay ni Nanay Marilyn. Hindi nga na ako. Ikotin mo na yun. Hindi nakakatrabaho yun si Butchie kasi binabantayin na lang to. Luha man liw. Kadi bibi. Kadi ka anto. Umiiyak si Nanay Marilyn. Verkas kusyon lanay. Kuya Ronald, araw-araw ba nakikita mo umiiyak si Nanay Marilyn? Opo. Kaya nga minsan di ko makain yan. Ibig mong sabihin Kuya Ronald, sa 6 na taon mula nang iwan siya ng asawa niya, hanggang ngayon ganun pa din yung hindi talaga siya naka-move on, Hindi nakamove on. Bilang kuya ni Nanay Marilyn, ano yung nararamdaman mo sa araw-araw na nakikita mo siya halos araw-araw umiiyak, hindi kumakain sa 6 na taon? Diyos ko. Nalulungkot ako kasi yun lang naman ang kapatid ko na ganyan ang Sitwasyon, oo. Saka ako na lang naman ang nag-ano niyan. Nag-aalaga. So ibig sabihin mo Kuya Ronald, nasakripisyo mo pati yung trabaho mo para mabantayan lang sila araw-araw? Grabe ano? May pamilya ka Kuya Ronald? Wala po. Buti na lang din at least kasi kung may pamilya ka mas mahirap para sa sitwasyon mo kung mahati yung
kung may pamilya ko. Kaya nga ano? Kasi at least nafufukusan mo sila. Kasi kung may pamilya ka, hindi mo pwedeng isakripisyo yung trabaho mo. Kasi siyempre yung pamilya mo din nangangailangan. Yung oras mo, ang hirap kung hahatiin mo sa pamilya mo at saka dito sa kapatid mo. Ano? Kanina nga gusto sana ako magtrabaho pero hindi. Ginawa ko kanina pero di ako pumasok. Dahil dito Kasi sa bakit Kuya Ronald, sa tingin mo bakit kailangan araw-araw bantayan mo si ate? hindi kasi ano, At Nay Marilyn, pwede ba kitang makausap? May tanong lang ako. Sign language lang, Nay. Ganun. Pero dati naman nung hindi pa siya nandito sa sitwasyon na to, maayos naman yung pandinig niya. pandinig niya. Mula lang nung mangyari talaga yun. Kaya nga, nasasabi ko na nawawala sa sarili. Kasi talaga Tatay Arnold, kung araw-araw ganyan ang sitwasyon ni Ate Marilyn, minsan hindi kumakain, tapos araw-araw umiiyak, ibig sabihin andun pa din yung sakit sa loob ng 6 na taon, andun pa din, hindi nabawasan. Talagang hindi maganda sa health niya yung mangyayari, ano. So yung baby na to, andyan lang palagi sa tabi niya, nakikita yung nanay niya na palaging umiiyak, hindi kumakain. Kasi nagpapawid, andun siya. Yung baby niya. Diyos ko, sa totoo lang mga kanainays, kalinga partners, sa nakikita ko, hindi rin magiging maganda ang epekto dito kay baby. Anong pangalan ng bata? Kathleen po, Nay. Sa tingin ko, hindi kasi naiyak ako mga kanainays. Sa tingin ko kasi hindi rin healthy para kay Kathleen. Kathleen? Opo, Nay. Yung araw-araw na kalalakihan niya, na ganyan yung nakikita niya araw-araw sa mama niya, palaging umiiyak, kahit anong ginagawa umiiyak, tapos hindi kumakain. Sa tingin ko talaga hindi safe para kay Kathleen. Sa totoo lang, sa lahat ng nabisita ko mula nang nandito na ako sa charity, ngayon lang talaga ako naka-encounter ng ganitong sitwasyon. Maski makita niyo ang bahay na yun, may yero, pero wala rin. Walang kwenta na kasi Hindi ko nagawa yung bahay ko. hindi niya nagagawa kasi binabantayan na lang niya. Ako lang sa totoo lang, dito na focus yung attention ko kay baby Kathleen. Kasi sa tingin ko talaga hindi healthy para kay baby Kathleen yung araw-araw makikita niya yung mama niya na ganyan. Sige na, bahala ka na. Hindi, dito talaga na-focus yung ko kay baby Kathleen. Nakakapagsalita na ba to si baby Kathleen? Nano ko na lang, may school ka na? Alam mo na yun na. Nakaka-istorya na ini. Yun, nasulat ito siya, pero masak. Ninang! Baka ulit ka to. Ganda pa naman ni baby Maganda Kathleen. talaga siya. My God, Diyos ko. Kasi Nay, kailangan niya talaga yung gamot niya, maintenance. Oo, kailangan talaga Kasi mapacheck pagkain niya up talaga. siya. Opo. Tapos Opo, mapakain sa araw-araw, kailangan talaga kumain siya para hindi siya matuluyan. Opo, Nay. Tapos kailangan na talaga nito ang mapacheck up. Kawawa talaga, Nay. Nagpapawid siya doon, kala Margit, piso. Isa para lang makatawid gutom. Yung kapatid niya may trabaho po, pero hindi na po siyang trabaho kasi binabantay niya kasi minsan nawawala sa isip. Oo. Umaalis po, Nay. Oo, kailangan talaga may bantay siya. Tay Ronald, sa sitwasyon nyo araw-araw, ano minsan yung pumapasok sa isipan mo? Ano kasi, iniisip ko kasi kung paano kami makakaon sa buhay namin. Wala naman ako trabaho. Kasi yung mga kapatid ko di naman tumutulong . Ilan ba kayo magkakapatid? 6. So ikaw lang talaga yung umaalalay ka, Nanay Marilyn? Opo. Diyos ko, oh my God ka talaga dito mga kanainays, kalinga partners. Gustong-gusto ko makausap si Nanay Marilyn, at least man lang mailabas niya yung kahit kunti, ma-release niya yung bigat ng nararamdaman niya mga kanainays. Pero ang
problema kasi hindi na talaga siya. Nagkikipag-usap yan. Dati naman doon nakikipag-usap yan. Kailangan ko na lang yan. Pero ngayon hindi na talaga siya. Yan palagi na lang siya umiiyak. Yan minsan yung sinasabi. Mga kanaynays, mga kalinga partners. Diba? Ewan ko kung naniwala ka, Kuya Ronald. Yan yung minsan sinasabi sa pag-ibig na kailangan talaga magtira ka sa sarili mo. Huwag itudo yung pagmamahal kasi pag umabot yung ganitong sitwasyon, ano? Naniniwala ka doon, Kuya Ronald? Naniniwala ako naman sa mga ganyan. Kasi ganun din ang nangyayari sa akin, pero di ko naman tudo yung pag-ibig ko na ano. Oo, yun sinasabi na magtira ka sa sarili mo. Kasi pag dumating yung point na ganyan, wala, talagang lugmok ka. Hindi mo na alam kung, katulad ngayon yan kay Nanay Marilyn, patunay yan mga kanaynays. Nasa sobrang pagmamahal niya, hindi na siya nagtira sa sarili niya. Kaya yan po yung nangyari. Ang kawawa po dito, napokus po yung atensyon ko kay Bibi Kathleen. Paano na si Bibi Kathleen sa sitwasyon ng mama niya? Hindi ko lang maisip mga kanay sa mga kalinga partners in 6 years. In 6 years talaga, ganyan lang si Nanay Marilyn. Kaya kanina pa talaga nandito sa utak ko, nagsisimula pa lang ako ng interview na makita ko si Nanay Marilyn. Si Kathleen talaga yung ano, yung nakatawag na ano, andun talaga yung focus ko kay Bibi Kathleen. Kasi alam naman po natin, di ba mga kanaynays, kalinga partners, pag yung nanay talaga ang bumigay, yung nanay talaga ang mawala ng lakas para sa mga anak, ang hirap isipin, lalo na sa tulad ni Kathleen na napakabata pa, wala pang muwang, kundi ang magstay lang sa tabi ng mama niya araw-araw. Nakikita niya yung mama niya umiiyak, kahit anong ginagawa sa araw-araw umiiyak, kasama ang pag-iyak, kasi minsan hindi na kumakain. Gusto ko talaga kausapin si nanay para man lang ma-release yung bigat na nararamdaman niya, pero wala akong magawa. Hindi na daw talaga siya makausap, sabi ng kapatid niya, si Kuya Ronald. Okay, Kuya Ronald, may tanong lang ako. Since hindi nakakausap si Nanay Marilyn, ikaw, sa'yo ko na lang tatanong to. Kung halimbawa may willing magbigay ng tulong sa inyo, ano sa tingin mo yung pinakakailangan yung tulong? Yung gamot para may pang ano siya, pang araw-araw. Ibig mong sabihin mapacheck up si Nanay Marilyn. Kailangan na talaga ni Nanay Marilyn, pati ako sa nakita ko, kailangan na talaga ni Nanay Marilyn ng tulong na tulong medikal. Kailangan talaga mapacheck up si nanay para maanuhan siya ng gamot. Para na rin to kay Bibi Kathleen. May mga insidente na ba na nangyari na nagdelikado silang mag-ina? Wala naman, ang inaalala ko lang pagka nasa trabaho ako, umaalis kasi ito. Yun lang. Iniwan si Bibi Kathleen? Hindi kasama to. Ay, kasama niya? Kasama. Saan sila nagpupunta? Hindi ko alam kung basta umaalis lang tapos bumabalik naman. Nakakabalik naman sila. Tapos ang pagkain Hindi sila makakakain, lalong hindi makakakain. Pati si Kathleen. Pati si Kathleen hindi na kumakain. Kasi walang nag-aano kasi nag-aalaga. Pero si Nanay Marilyn nakakapagluto pa naman siya. Nakapagluto yan. Ang mahirap nga lang, may niluto nga kaso di kumakain. Laging umiiyak eh. Iniisip lagi yung... So araw-araw talaga siya umiiyak? Tay Ronald? Grabe talaga Sa 6 na taon mga kanaynis, di ko talaga maisip na hindi talaga si Nanay Marilyn nakamove on sa sitwasyon niya. Okay. May dala nga pala kami, nakakalimutan ko na, nakirid away talaga ako sa sitwasyon ni Nanay Marilyn. May dala kaming bigas, Tay Ronald, Kuya Ronald, galing kay Sis Beth Jones.
Sis Beth Jones, thank you po. Ito na po yung bigas. Okay, galing po kay Sis Beth. Kuya Ronald, ito galing kay Miss Irene Dabi. Miss Irene Dabi, bigyan po natin ng 300 po sina Tatay Ronald, sina Kuya Ronald. Ito po, 300 Kuya Ronald. Salamat po. From Tulong niyo. Miss Irene Dabi. Salamat po. Thank you daw po, Miss Irene Dabi. Ayun Kuya Ronald, di na kami magtatagal ha. Sige po. Salamat at nandito ka para sa kapatid mo. Sana hindi ka mapagod sa kapatid mo sa pag-alalay habang kailangan niya. Sa loob ng 6 na taon, ganun pa din po yung sitwasyon ni Nanay Marilyn. Parang kahapon lang nangyari yung pag-iwan sa kanya ng asawa niya. Ang nakatawag po ng pansin sa akin talaga is number 1 po ay si Bibi Kathleen po. Na kanina pa nasa utak ko ang katanungan, paano si Bibi Kathleen? Kung ang ilaw ng tahanan, ang nanay ni Bibi Kathleen is ganyan po ang sitwasyon araw-araw. At nag-thank you din ako para kay Kuya Ronald. Dahil grabe po, napakaswerte pa din po ni Nanay Marilyn at may kapatid siya na ganyan. Sinakripisyo yung work para lang mabantayan sila, para masiguro yung safety ng mag-inang ito. Okay yan mga kanay-nice. Thank you Sis Beth sa bigas. Thank you Miss Irene Debbie sa 300. Thank you po. Ayan mga kanay-nice. Kalinga partners, pakita ko lang po sa inyo ang bahay ni Nanay Marilyn. Nay, libutin mo na eh. Okay lang yan. At lang mo. Pag yan ay pag umuulan. Abalo na lang ako. Umalaga na ako. Wala na pala talagang bubong. So, talagang dire-diretso na pala talaga sa loob yung ulan. Kasi wala na pala talaga, oh. Gutay-gutay na pala talaga yung bubungan. Ito po yung ano nila, kusina. Kusina. Nay, pati doon sa higaan nila. Ayan. Ito po yung kusina nila. Ayan, wala na pa talaga. Pati ang dingding nila. Hindi ko na matagpuan yung word na safety dito sa bahay din ni Nanay Marilyn. Ayan. Talagang ano na. Oh, wala na. Kahit anong hayop pwede nang pumasok dito. Ito pala yung sinasabi ni Kuya na plano niya dati ipaayos to ni Kuya Ronald, yung kapatid ni Nanay Marilyn, kaya ito may yero na, pero hindi naman daw na nangyari dahil nga wala na, hindi na nakaya. Wala na din siyang trabaho kundi magbantay na lang kay Nanay Marilyn para masiguro lang yung safety, kasi wala na nga sa ayos minsan yung sitwasyon ni Nanay Marilyn. Puro na lang siya iyak, wala na sa focus. Ayan. Ayan, tapos yung floor nila is ganun, mga kanayos. Ano pa? Ayan. Pero gusto ko lang mag-thank you sa ating mga sponsors na palaging andyan para makiisa sa ating advocacy dito sa Northern Samar. Of course, Manay Terry Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Beth Jones, Miss Irene Debbie, Kalingap Vlog Race, Sangkay Ima Vlog, Sis Marcelina Fedorowicz, Sis Claire Azan Malinica, Ma'am Beverly Prinso, and Sangkay Alit Lumagbas Bunyon. Pasuportin po mga kanay-nice sa ating founder, ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Ida Vlogs and Kalingap Rab para po sa patuloy na paglingap. And palambing din po, please support the Great Team Moraynon, leaded by our Ambadyo with the Great. Ang inyong lingkod po, kanay-nice Edna Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Dina TV Official, Annabelle Pata Vlogs, and Biyahing King. Thank you po. Sana po, mabalikan po natin agad si Nanay Marilyn.